What a journey it has been, 'di ba? Sabi nga nung kanta. Kasi tayo ngayon, in this episode, we will be closing itong ating mini-series sa Vatican II, 'no? We now arrive at the end, well, hopefully not the end of the journey, but the end of this mini-series. It's the end of the discussions of the council, but never the end, but only the start of the implementation. So sa episode na 'to, pag-uusapan natin ano ba yung mga paunang reaksyon doon sa mga nalimbag na constitutions and ano yung mga, ah, impact nito at ano yung mga nabuo na minor documents na importante din sa history ng Vatican II. So, 'wag na natin patagalin pa at, pag-usapan na natin 'yan. Ako po si Russell At ako naman po si Lennon, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. 'Yan, from the stormy debates of Lumen Gentium, Father Lennon, to the poetic hope 'no, kasi Gaudium et Spes ang tuwa at pag-asa ng tao. This time we ask, what happened after the council? Yeah, kasi nga if Vatican II was an adjournamento, an opening of windows, 'no, of the church, the story that follows is also important, 'no. Ano yung hangin na pumasok dun sa bintana na yon? Kasi may iba nga nagsasabi that the smoke of Satan has entered the Church of God. And how did the church struggled to breathe in the this smoke or this air, 'no, from outside, 'no? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So we will be discussing first nga nabanggit ni Russell yung mga iba pang documents na hindi lang um, yung constitutions. We will be discussing some immediate historical reactions. Of course, we will be seeing then continuing debates about the validity, the authenticity of the Second Vatican Council, no? Yeah, definitely, Pads. It's an understatement to say na Vatican II was like an earthquake that shook our church. But before going to discuss yung mga aftershocks kumbaga, let's take a look muna. Ano ba yung other documents? Kasi usually yun ang nagiging tendency 'no. When we say Vatican II, parang nare-reduce lang siya doon sa 4 na dogmatic constitutions, eh. So, turns out marami, marami pala ang documents ng Vatican II. Exactly. May 16 actually, 16 conciliar documents. So napag-usapan na natin yung 4 constitutions at bilang constitutions ibig sabihin sila yung pinakaimportante in the sense ng, um, legal importance ko, 'no? Ito rin yung pinakamahabang documents, 'no? In these past few weeks ng ating mga episodes, napag-usapan natin yung 4 constitutions, 'no? 3 dogmatic constitutions and 1 pastoral. You have the dogmatic constitution ng Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, na it opened the treasure of the liturgy to the people of God, yung active participation na napag-usapan natin. You have Lumen Gentium, 'no, that tackles about the nature, who the church is. The church is the people of God. Dei Verbum, that tackles about the revelation, divine revelation, 'no, that the sacred tradition and the sacred scripture are forms one sacred deposit of the Word of God, of the faith, no? And Gaudium et Spes na napag-usapan natin last week that tackles about the relationship of the church in the modern world, no? So kung siguro i-ano natin 'to, synthesize, synthesize, Synthesize. i-synthesize i-synthesize natin. We can say na these 4 constitutions answers first, what does the church do? Liturgy, no, Sacrosanctum Concilium. Who is she? No, Lumen Gentium. From where did she come from? Dei Verbum, so divine revelation. And what is her mission? And that is
Gaudium et Spes 'no. Pero bukod diyan sa 4 na 'yan, meron pa tayo kasi nga 16 nga yung documents, eh, 'no. So, pasadahan natin ng mabilis itong iba pang mga dokumentos. So if you have 4 constitutions, meron naman tayong tinatawag na 9 decrees, mga kautusan. Una sa lahat is ad gentes. Ad gentes, roughly translated is towards people, ad gentes. The main subject matter ng ad gentes is missionary activity, the mission of the church in this world. So it's in a way a rekindling of the church's call to evangelization in all cultures, pero in a more dialogical way. Ulitin ko yun, dialogical, hindi baka baka ma-confuse Baka kayo ibang sa ano, ano. eh. Ah, it's like hindi pala it's like, it's what it actually means to state is the mission of the church in this modern world is to enter into dialogue with cultures, not eradicate or alter yung mga cultures nga ng ibang tao, 'no. Kaya mapapansin ninyo dun sa mga kaibigan natin na mga nasa simbahan, parang makakarinig na kayo ng mga terms tulad ng new evangelization. In a way, ewan ko kung anong point nila, pero it connotes na it's a different way of evangelization unlike what the Spaniards did to us like in the 1500s. The next is, ito yung sinasabi ko isa sa mga paborito kong ginagamit na example, Veterorum Ordinis. Veterorum means priests, ordinis is order, so the order of priests, of all priests. Ito yung specific document ng Vatican II on the, mission and life of priests. Bakit ko laging sinasabing example, I learned na tinuro 'to nung rektor namin, nasa Ateneo daw. If you are studying theology, iba yung licentiate na theology, yung masters. Imbas ng isang thesis yung pag-translate ng isang official church document sa isang language. So nung translate yung Presbyterorum Ordinis, importante daw even yung placing ng words, hindi lang yung kung maka-translate ka lang ng basta-basta. Of course, hindi sila katulad ni Genaro Diwa na kung ano lang matripan nila sa Tagalog liturgy. Pero, gusto nila lahat rhyming kaya ang pangit-pangit ng Tagalog misal, so napaka-peke pakinggan. Um, yung yung Presbyterian Ordinance 'di ba, on the mission, tama ba? Mission ba tawag dun? Oh, sorry, on the ministry and life of Ministry and priests. life, yeah. Hindi daw siya on the life and ministry of priests. Why? Kasi nga daw, logical impact nun, once a priest becomes a priest, mas mahalaga yung ministry niya kaysa sa sarili niyang life o sa personal life niya. So yan, it affirms the the role of a priest, 'no, as bridge between God and humanity in service at status. It's not a vilification of priests nung pre-Vatican II, unlike sa maraming naratibo ng mga ibang political commentators na napaka-regal daw ng mga pare, kailangang kargahin, kailangang ituring na parang Panginoon, 'no, parang mga lords ng mga nayon ng bayan. But rather, even Vatican II, appreciation ng Vatican II dito ay nag nag-deepen yung spirituality, yung theology ng priesthood. Kasi dati nga taken lightly and in a way, in history, nagkaroon din kasi ng political connotation yung term na alter Christus, eh. So, na-focus doon sa status na take for granted in a way nung iba, yung yung mas importanteng nature nun, yung spiritual na nature, 'no, ng pagiging pare. Kaya dito mas naklaro yung gustong sabihin ng simbahan na it's actio in persona Christi Capitis. The priest is acting in the person of Christ the head. The priest is and has never been the head in the first place. Just only acting the person of Christ the head. So the third is perfecte caritatis. So this is the decree on religious life. Ito rin yung
ito yung culprit kung bakit ito yung culprit kung bakit, religious life is seen in the lens of a different form of living one's lay vocation. Sa Vatican 'to nga, inalis na yung separate na classification ng religious, ng mga madre, mga monghe at, hindi mga monghe pala yung pare, eh. Mga hermano, mga madre na mongha, tsaka yung mga sisters na hindi mongha, mga madre. religious. Mga religious, kaya nga religious. So, it's renewal, but not a rejection of consecrated life. Kasi yun nga, eh, again, kaya namin kayo binigyan ng backgrounder kung sino yung mga key players ng Vatican II. Kasi some of these people, they take it to the next level, extreme talaga na, sige, de-abolish na natin yung status. So, wala na rin talaga, basura na tingin nila kaya makita kayo ng mga madring walang belo, maski ikaw puwede kang Mga madre na gustong mas maging pari. oo. 'Di ba, gano'n, maraming gano'n actually. Again, tamang usapan lang 'to 'no, so kung gusto niyo ng maayos na pag-aaral ng Vatican II siyempre huwag niyong pakinggan itong podcast na 'to kasi maba-bad trip lang kayo sa akin kasi Kaya nga. si Father Lennon balansado, ako bahala kayo diyan. Next is Apostolicam Actuositatem. Ito naman yung, decree on the laity. Ito yung isa sa mga ano, eh, mga critic nila sa Vatican II kesyo daw mas binawasan daw yung level nung hierarchies, eh. Actually hindi totoo kasi tingnan niyo even yung pagkaayos ng mga documents, may hierarchy pa rin, eh. Pero yun on the laity, ang highlight dito sa AA, Apostolica Mactuositatem, it's just an affirmation of the earlier, documents of the church. I believe it's from Pope Pius XII 'no, yung tinatawag na Catholic Action before. I'm not sure if it is Pius XII o Pius X, pero ang sinasabi dun yung laity, yung mga laiko, hindi sila supposed to be seen as the lowest order o the lowest rank in the church. Kasi wala namang ranks talaga kung tutuusin. But the point is, yung laity being in the secular world, instead na yung mga Katoliko maapektuhan sila ng culture o ng society o ng politika, ang trabaho nga ng mga Katoliko daw ay sila yung mag-influence ng kultura to make it more humane, to make it more just, to make it more peaceful, to make it more free society. Instead of, ah, yan talamak yan sa mga ibang parokya, eh. Kung anong kulay nung mayor, yun na rin yung kulay nung mga uniporme nung mga nagse-serve, 'di ba? Sa Caloocan kulay orange si malapitan, eh, 'di orange din yung marshal dun sa mga parokya dun sa ibang parokya. Ay talaga ba? Oo, ang Ang pangit 'no? pangit. Baliktad dapat baliktarin yung sistema. The secular apostolate na tinatawag nga, it's the sanctification of daily life ng bawat Katoliko. In turn, ma-sanctify yung society sa paligid nila. Mas maging sensitibo sa presensya ng Diyos, well, ideal yun. Next is Optatam Totius. Ito naman tungkol ito sa formation ng mga magpapare. Ayun lang ang point diyan 'no. Ano yung mas sabi ng Vatican II kasi hindi ko sinabi yun, sabi ng Vatican II, ano yung mas angkop na mga pamamaraan, methods, i-consider yung ibang mga methods na mas magiging quote and quote "buo", holistic yung formation ng mga future priests. Na-introduce yung tinatawag na human formation kaya yan si Father Lennon, ako, mga nakipag-usap sa puno, yung mga gano'n-gano'n ta's Laudato Si' Laudato, iba yan. Pero ayan yun, yan yung simula noon ganyan. Pastoral tayo, so kuwan tayo, magalit tayo sa mga nagsusutana kasi mga para silang prinsipe, dapat ano lang tayo, maong-maong lang. Papang Totso sa may kasalanan niyan. The next is Christus Dominus, ito naman para lang sa mga obispo, guidelines, policies and procedures sa mga bishops. Merong term, eh, yung collegiality. Kasi nga 'di ba primus inter pares yung papa, first among equals. So hina-highlight dito na
Walang boss, walang boss. Hindi boss yung pope, hindi mas mataas yung mga kardinal. Lahat tayo ay mga obispo 'no. Pero when it comes to office, when it comes to specific functions, meron. Pero when it comes to the governance, shared yun ng lahat ng obispo sa buong mundo. Kasi nga lahat naman ay episkopoy, lahat naman ay overseers, successors ng mga apostles. Kaya nga puwede ka na nga ngayon yung year 325 sinabi ng Nicene Creed, umakyat sa langit si Jesus. Dahil kardinal ka na, puwede mo na sabihin, "Ay hindi, kasi ano ako, kasi biblical scholar ako," halimbawa. Hindi, talagang nagra-rant na ako, 'Yan. Next is Unitatis Redintegratio. Ito ay on ecumenism. Russell, ano ba yung ecumenism? Ito yung hindi siya interfaith, kasi interfaith kon yun, Interfaith ibig sabihin iba't ibang religion yun, Ito, iba't ibang religion pero naniniwala kay Christ. Yun ang ecumenism. Kasi yung interreligious, iba yun, ibang ibang document yun. Nung mga 19 ganito, 1960s, may strong call for unity of Christians. Ngayon kasi parang ewan ko, ikaw ba pre, nung nasa seminary ka, hindi na masyadong ano 'to, hindi na masyadong kasi nga naging fragmented na talaga tayo ngayon, ang observation ko lang 'no. Pero dati kasi very strong na call ito na yung Christian unity 'no, na na notion na tayo ay maging united, especially it's one Christ 'no, it's one head and we are all part of that one body. Actually, Pero ang kung balikan specific natin yung ano pre, yung unang episode nitong mini-series, 'di ba may nilagay tayo dong clip nung mga news clips nung 1960s. Isa sa mga main reason ng pagtawag ni Pope John the 23rd para sa Second Vatican Council ay ito, yung Christian unity 'no, to heal, well, first and foremost to heal yung schism between the West, Oo, for the longest time Roman Church, and our Orthodox brothers and sisters. Hopefully this year 1700th year ng I see Nicaea, yan. 'di ba? At Oo nga pupunta si daw Pope 'no, Leo dun. nabalitaan ko nga rin yun, ang target ni Pope ay full communion na ulit, full visible communion, which Actually, yun is ang ano ng Vatican II, hindi naman talaga yung pagbago sa liturgy, yung, pagtanggal ng ano sa yung belo religious ng life. belo ng mga madre. Hindi naman talaga yun, eh. Ang ano talaga ng Vatican II, at least in the original, um, na kagustuhan ni Saint John the 23rd na at the time of recording ay piyesta niya ngayon. Eh, ito yung Christian unity na sadly yun nga tama ka Sel, di na masyadong pinag-uusapan ngayon. Alam ko merong Christian Unity Week, pero mahina na yung witnessing, yung promotion, ewan ko lang, Ano basa ko lang, lang, prayer lang na ano, na anong tawag, ecumenical prayer. parang Minsan may walang makikita kang mga ma-scandalize ang mga Katoliko kasi sa simbahan pagdadasalin nila kasama ng obispo yung isang obispa o ano, sacerdotisa o pari-pari ang babae ng isang ano, ay oo pala Anglican o 'no, ano. oo nga, oo meron Oo, nga pala yan, tama. yan. Then you have Orientalium Ecclesiarum, so ito yung mga Eastern Catholic churches. Kasi nga dahil Roman Rite tayo, so West, Latin Church tayo. So yung mga Greek ito, yan, mga Eastern Catholics. Yung autonomy nila 'no, kasi yun nga, less na yung appreciation natin dito kasi hindi natin naabutan yung severity nung sisma, Hindi naman tayo nagkapatayan ng ngayon, Pero dati kasi very big deal yun, even some of the may traditionalist din, sa mga Easterns. Yung mga yun na mga medyo hardcore sila doon, 'di rin nila talaga tayo ina-acknowledge as their brethren, parang gano'n. So, eto May yun. ilan nga raw na theologians na sa mga Orthodox na traditionalist ng tingin nila sa ecumenism ay sort of like ecclesiastical colonialism of the Roman Church. Yun yung term Oo, nila, of the yung West, mga oo. bandang Kasi Romania, Russia, Russian Orthodox Church, yan ang mga ano nila, ng mga traditionalist nila. then the last decree is Inter Mirifica.
um, on social communication. Booming na nito yung media, hindi lang media, yung messaging mismo ang dami ng advancement sa technologies. For the church, the council deemed it necessary to address this, to at least give some enlightenment o guidance sa mga Katoliko all around the world, 'no. Especially nga dahil nga very prolific na yung media reporting and everything. Ayun, yun yung decrease. Meron pa ba, Pads? And then after the decrees and the constitutions, meron kang tinatawag na mga declarations 'no. So may tatlo. Ano bang pinagkaiba-iba nito? So constitutions of course ay constitution. So siya ay saligang batas kumbaga. And then you have decrees na ano rin, meron din siyang legal, power kumbaga 'no. Declarations on the other hand are more like hindi naman sila yung pinaka-minor kumbaga 'no, pero more like, it's a statement rather than a law kumbaga 'no. So you have for example, dahil nga tatlo sila, yung una yung tinatawag na Nostra Aetate 'no, yung favorite yan ni Doc Luke, eh, yung mga Aetate. Ito ay on kung kanina yung sa ecumenism yung Unitatis Redintegratio, 'di ba? Ito naman yung interfaith. Hmm. 'No, ito yung relationship with non-Christian religions. It aims 'no, it's a declaration by the church, by the conciliar fathers to open dialogue with Jews, Muslims, Hindus, Buddhists, Taoists, et cetera 'no, yung mga non-Christian religions, yung mga world religions na tinatawag. Kasi dati ang term natin sa kanila ay non-believers, 'di ba? Ngayon actually sa actual ano ng missiology, hindi mo na puwedeng tawaging non-believers kasi naniniwala sila, eh. Meron silang Infidels, 'no? paniniwala. Infidels, 'yan yung ano natin, 'di ba? Well, hindi tayo gumagamit nun 'no, yung iba Oo, yung yung mga ibang ano yan, ano ang gumagamit sa atin. ah, infidels 'no? Pero yun nga, Ay kasi naku. nga wala naman talagang ano, wala naman talagang non-believer, eh. Kahit yung mga nagtatawag sa sarili nila na sila ay atheists, they believe in something. They do not believe in a supreme being, but they believe in something. They believe in science, for example. They believe in themselves, o human capability, o in the future. Pero they believe in something. Anyways, so Nostra Aetate is Hindi, the before dialogue. before we proceed, may isang ano yan, may isang very visible impact daw 'no, na Oo. na tawag dito, immediate effect ng Vatican II, especially with Nostra Aetate, yung Good Friday Liturgy. Kuwento mo yun, Pads. Oo. Sa pre-Vatican II liturgy ng Good Friday 'no, kasi 'pag tiningnan ninyo yung Good Friday 'di ba, hindi siya misa kasi nga Good Friday lang ang wala, technically walang misa sa buong taon 'no. So it's a liturgy of the word and, communion. Veneration of the cross din, oo. Before ng veneration of the cross, after Yeah, ng yung gospel, ng reading of the passion, kung dun sa lugar na normally 'pag nagsisimba ka linggo-linggo, yung tinatawag nating prayers of the painful, hindi, prayers of the faithful o universal, prayer 'no, yung manalangin tayo, yung mga gano'n 'no, Ama pakinggan mo kami, yan. Dun sa place nun, merong mas mahabang, version 'no, general yung mga general intercessions. intercessions, yeah. Ano ba yung 10 lumang yan. ba't tawag nun? Teka nga, Ano sige ba, lang sige nga se-search. habang sine-search ni Russell, 10 yan 'no. Na mayroon kang, special na panalangin para sa papa, special na panalangin para sa obispo, para sa gobyerno, para sa kung sino man, ganyan, ganyan. So 10 yan. Tapos yan ay laging may introduction, luhod, tahimik, tayo, let us pray. Gano'n yun. So medyo mas mahabang version 'to nung nakasanayan nating prayers of the faithful. May bahagi diyan sa pre-Vatican II liturgy. Hanggang ngayon naman may bahagi diyan na about sa mga Jews. Nakahiwalay yun sila. Iba pa yung sa separated brethren, iba pa yung sa mga non-Christians, Muslims, mga Buddhists, ganyan.
Yung sa Jews, nakahiwalay yun, special yun kasi nga, we have a special relationship 'no, with the Jews kasi nga they are our brothers, elder brothers in the faith 'no, of Abraham. Anyways, ito habang sine-search ni Russell yung original wordings, comparison sa actual wordings, medyo harsh yung to say it, beautifully, medyo harsh yung, language 'no, ng liturgy sa mga Hudyo nung Pre-Vatican II liturgy 'no, which is tradition yan, galing pa yan sa mga Apostoles na medyo harsh kasi nga the church wants to, say na, "Teka, ito yung katotohanan 'no, bakit hindi niyo pa i-ano, i-acknowledge," kumbaga 'no. Of course, we know that Vatican II happened in the 1960s, that was immediately after the Second World War nung lumabas yung horrors ng Holocaust o ng Shoah sa Auschwitz. So medyo sensitive topic ito, yung sa mga Jews. Because of Nostra Aetate, sa actual ngayon ay nabago na yung language. Nakita mo na ba, Sel? Ano yung original at ano ang Totoo. sige nga raw, basa kapatid. Pero ang maganda at nabigyan mo siya ng context kasi kung ma-discover niyo 'to in a different context and a different setup, iba talaga yung text, eh. Halimbawa ito, and you all know that pre-Vatican II is Latin, in Latin, 'di ba? Good thing meron tayong ano, translations. Pero before the Jews, imagine, sa precedence 'no, mauna yung, "Let us also pray for heretics and schismatics." Hierarchy nga. Ayan, kasi nga ano ba Hindi, yung last? yung heretics and schismatics to be precise, yan yung mga tinatawag natin ngayon na separated brethren, ha. Yan yung mga Protestants, yung mga Orthodox, yan. Oo, kasi ang una kasi sa old ano, para may comparison tayo. Simulan natin sa Vatican II. Sa Vatican II, for the church, for the Holy Church, for the Pope, for all orders and degrees of the faithful, kaya nga yan na yung obispo, tas yung mga pare, mga religious at mga laiko. Tapos yung tinatawag na catechumens, candidates ng binyag, mas maganda sa ibang ano yan, episode. So yung pumalit sa heretics and schismatics is for the unity of Christians. Yan ang number 5. Dun sa old kasi, yun, for the heretics. Then Para mas maganda yung language. For the Jewish people, number 6. Then 7, for those who do not believe in Christ, di naniniwala kay Kristo. And number 8, sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos, public officials. Number 9 and last is yung sa lahat 'no, more general na sa lahat ng mga nagdurusa, for those in tribulation. So yung mga, nakakulong, yung mga nagugutom, yung mga may sakit, yung mga wala doon sa simbahan nung time na yon, yung mga slaves. Ngayon, dito sa old, pre-Vatican II. So siyempre number 1 is the church, number 2 is the Pope. Number 3 still yun pa rin yung orders and degrees ng Christian life. So bishops, priests, pero dito mas mahaba pa kasi deacons, subdeacons, acolytes, exorcists, readers, porters, confessors, virgins, widows, and all the holy people of God. So mas ano sila, mas defined. Next is catechumens, then actually mas nauna yung tribulations. After na catechumens, nauna yung, "Let us pray that He would cleanse the world from all errors, take away diseases, drive away famine, open prisons, break Yun. chains, grant a sure return to travelers, health to sick, and haven to those who are at sea," yung mga nasa dagat. Mhm. Then ayan na, heretics and schismatics. I love that. Ito, "Let us also pray for the perfidious Jews." Oh, ano bang ibig Perfidious. sabihin ng perfidious? Deceitful and untrustworthy. Yun pa lang, eh. Kasi sa Latin nga ay "Oremus et pro perfidis Judaeis." Let us also pray for the perfidious Jews, that our God and Lord would remove the veil from their hearts. Yun nga, kasi nalalambungan daw sila. Tapos the next is, "Let us pray for the pagans."
So, may pagans pa kasi, 'di ba? Tas yun ang dulo, yung mga pagans. So, medyo well, kayo na bahalang mag-ano diyan kung anong personal na opinion niyo diyan. That's how the church used to, well, manage society before. Ngayon kasi yun nga, for those who don't believe in Christ kasi nga may ecumenism naman, and those who do not believe in God kasi may mga atheists na. So, ibang-iba na nga yung society. So yun, ano lang naman yun, fun. Hindi ko alam kung fun, pero fact yun 'no, na before Fun fact. iba iba yung texts before. Sige, Pads. Yeah, and yan nga, yung tungkol yan sa yung Nostra Aetate 'no, so sa mga non-Christian religions, world religions na tinatawag. And you have the second declaration is Dignitatis Humanae. Ito naman is about religious freedom. You see here one of the great changes, political kumbaga in a way, political stances, change in the political stance of the church. Kasi before, the church, the model ng simbahan niya yung Christendom 'no, yung isang estado ay isang religion din 'no. Yun, after ng World War II na yung horrors nga nitong Shoah and everything, so mayroong sense yung panahon ng 1960s na dapat maging friends tayo sa lahat. In this time, itong Dignitatis Humanae, it talks about religious freedom 'no, yung religious tolerance 'no. So, it taught that faith cannot be coerced 'no, a person must be free to seek the truth. So, hindi ka puwedeng mag-impose halimbawa ng isang state religion, like that 'no. This is actually problematic at the time. Actually, lahat ng mga documents ng council was passed with almost unanimous votes. May tatlo lang na medyo nahirapan at medyo maraming opposition. Yan ay yung Gaudium et Spes, o yung modern world nga. Yung Nostra Aetate, relationship with other religions. At ito, itong Dignitatis Humanae, yung religious freedom. Kasi by this time, may mga states na parang, "Teka, nag-aano nga lang kami, ngayon pa lang kami nagsisimula na ayusin yung estado na Catholic state lang." One example, for example niyan ay Spain. By this time was under the, government of the Generalissimo Francisco Franco 'no. Kakatapos lang ng civil war na ang labanan is between the nationalists at yung mga anarchists, mga communists 'no. So, after matalo ng mga communists, ang idea ni General Franco is to secure Spain and her identity 'no, first as a Catholic nation. So, nagkaroon sila ngayon ng medyo, um, hindi naman gano'n ka-public pero meron silang tension between Pope Paul VI, who was pope by the time of this declaration, and General Franco. Kasi nga, "Ba't niyo ipipilit sa amin yang ano, yang religious freedom ninyo na nagre-reconstruct pa lang kami ng bansa na kailangan namin ma-realize yung identity namin sa Catholic nation." May gano'ng ano, historical, political in a way na pagbabago sa stance ng simbahan 'no. And then the third declaration is about Christian education 'no, yung title ng, document ay Gravissimum Educationis 'no. Sa title pa lang, grabe na 'di ba, Gravissimum Educationis, gano'n siya kaimportante. It affirmed the church's mission to educate the whole, the whole person 'no. So hindi lang siya catechesis, hindi lang siya, um, yung dogma lang, but rather the whole person also in the profound sciences na tinatawag nga, in the liberal arts, yan sa physical education. Although ang kritik ko diyan ngayon parang naging baliktad 'no, yung mga Catholic schools parang nag-focus na lang dun sa ano, sa liberal education, nawala na yung ano, yung dogma, nawala na yung catechesis. Pero anyways, just, a rant. So yun yung tatlong ano, Hindi tatlong kasi declarations. ang binasa nila hindi Vatican II, binasa nila si J.K. Rowling, eh. Gusto Master of gusto the nilang Dark Arts mag-ano. na sila. Hindi, sa totoo lang, isang kritik 'yan sa Catholic education. Hindi, mali. Hindi pala Catholic education. Kritik 'yan sa Catholic schools.
Catholic schools, yeah. Kasi nga at least dito sa Pilipinas merong unspoken or open secret parang gano'n, unwritten tradition na pag galing sa Catholic schools mas wild, intellectually, politically, sexually, mga gano'n kasi napaka-repressive daw ng Catholic schools, parang Daw. daw tapos kaya yung mga products nga parang kuwan nga mga Kasi gano'n, mga tingnan mo pre, sino ang mga kurakot na politiko, sino ang mga nagnanakaw sa bayan? Graduate ng galing sa Catholic schools. Sino ang Ateneo. mga mga atheists? Sino ang mga Oo, liberal totoo 'yan. na nagbebenta ng sugal sa atin? Mga graduate ng Ateneo. Oo, totoo. So, parang ayun, may gano'n na may gano'ng disconnect sa well, 'yun naman Yeah, ang pag-uusapan natin dito sa next segment. So, 16 documents pare, pero may isa lang siyang mensahe, one spirit, and that is the Holy Spirit renewing the church's face before the modern world. But still, it's not renewing because the church became evil and parochial or closed-minded, but rather to equip the church with more sensitivity and capability to navigate through the complexity ng modern society. Kasi nga again, hindi ako naniniwalang nung Vatican II lang pumasok ang Espiritu Santo sa simbahan. Sabi nga nung kaibigan nating si Kuya Manman, sa kanyang pananaw, if there is only one split second na iniwan ng Espiritu Santo o ng Espiritu ni Jesus yung simbahan, it will collapse. It will collapse to the ground. Throughout the years, the Holy Spirit has been guiding the church what to do, when to do it, and the right persons to tap, no? yeah. Itong renewal na 'to na sinik first ni Saint John the 23rd and later on, it was also the will of the Council Fathers 'no. It was a renewal na hindi siya yung parang after ng council okey na lahat 'no, na parang smooth yung transition na walang nangyari. Eto tayo ngayon, pupunta tayo ngayon dun sa pains nung messiness. It's kasi itong process of renewal is both inspiring, it's both exciting and messy 'no. So let Yeah, us now yeah. discuss yung mga mess na na-create immediately after ng council 'no, and later on how in the history of the church, how did we, approach it or rather, 'di pa rin solved, eh. I can say na hindi pa rin solved, pero at least how did we approach this messiness kung Yeah. Well, dapat matandaan lang natin na the council actually closed in 1965. During the time, ang pope na nun ay si Saint Paul VI. And tulad ng mga pagbabago or mga policies or any kind of decree o kautusan, laging challenge ay implementation. yeah. That's the very big task ng kasalukuyang papa noon, at the same time kung sino yung taga-implement. Yeah, that's why when the Second Vatican Council closed 'no, so nag-create ng mga committees, ng mga commissions para sa implementation. One of these ay yung tinatawag na Concilium ad Exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia 'no. So about 'to sa pag-implement nung Sacrosanctum Concilium 'no, so about the liturgy. Katulad nga ng sinabi natin nung sa ating, episode sa Sacrosanctum Concilium, the most visible change 'no, ng post-conciliar years ay makikita natin sa liturgy 'no. Some will say na, "Teka, yung pagbabago sa liturgy parang hindi naman 'yan yung ano, hiningi ng Sacrosanctum Concilium, parang they went beyond that." If we subscribe to that idea, eto yun, ito yung mga may kasalanan nitong commission na yun. Kasi sila yung nag-ano, eh, nag-create nung bagong misal, nung bagong rites ng mga sacraments 'no. Kumbaga sa batas natin, sila yung IRR, eh, yung implementing Oo, sila rules yung and implementing, regulation. yeah, yeah. Saying na sa kanilang pag-implement nito na, hindi kinuha lang namin yung ano, yung spirit of Vatican II na laging ini-invoke 'no. So, although hindi raw talaga nakasulat, for example,
sabi sa Vatican II ay dapat kumanta pa rin ng ano, Gregorian chant. Pero bukod sa Gregorian chant may polyphony. And then suddenly nagkaroon na ng ano, OPM, 'di ba? So wala 'yun sa Sacrosanctum Concilium. Anyways, itong concilium na lang na tawagin natin 'no. Itong concilium was led by Cardinal Lercaro, I think he was Archbishop of Bologna by that time if I am not wrong. And a very controversial figure na napag-usapan din natin with Doc Luke doon sa Sacrosanctum Concilium episode, si Monsignor Annibale Bugnini, who was, suspected of being a Freemason 'no, to say it amicably. So their mission is to translate Sacrosanctum Concilium into reality. Yes. And it was supposed to be a careful renewal. Again, hindi naman in-intend talaga ng Vatican to maging abrupt sa mga especially sa mga changes na i-implement. So the study should be there, the consultation has to be there. But in the spirit of 1960s, what are we looking here? Post-war reconstruction, 'di ba? So napaka-strong yung sentiments ng mga societies na no more oppressive institutions. Kailangan mas sensitive dun sa mga ano, sensibilities ng modern age. Instead na maging gradual, it appears na mabilisan yung mga naganap. What we call now as the Novus Ordo Missae or the New Order of the Mass was promulgated 4 years after the end of the council, 1969. Nabuo yung new order ng misa and with the intention, the sincere intention supposedly for active participation and clarity. Kaya nga, eh, kaya yung shockwaves din niya, were immense, eh. Parang nangyari ay from today to tomorrow biglang nagbago na lahat 'no. So we have discussed it especially dun nga sa ating, Sacrosanctum Concilium episode. Kung ikaw ay isang simpleng Katoliko na nakatira sa, let's say sa probinsya 'no, sa Bicol, sa Batangas, sa Pampanga 'no, tapos magugulat ka na lang nakaharap na yung pari, nagbibikolano na nagtatagalog na, nagkakapampangan na 'no. Tapos parang ano 'to, parang iba na 'no, mayroong gano'ng sense na parang, oof, parang, um, yung mga altar biglang giniba yung mga altar para magkaroon ng bagong altar na nasa gitna. Tinanggal yung mga santo sa mga simbahan, maraming mga lumang simbahan ganyan ang nangyayari 'no. Tapos yung dati na yung choir ng parokya, kahit na mga laiko yung choir ay nagcha-chant ng Gregorian chant, automatic tinanggal na rin yun tapos gitara-gitara na lang 'no. Kaya nga many felt na para bang the liturgy was no longer something given, but something made. Na Invented. parang invented, yeah. Ito yun na nai-share ko na yung experience ko na naka-attend ako ng isang misa ng isang pari na matanda, I think bata siya nung panahon nung post-conciliar years, na inimbento niya yung buong ano, Eucharistic prayer. Bakit hindi mo yun iniimbento? Bakit kailangan yung pari? Kasi iniisip ko rin dati, eh. Dati kasi 'di ba lagi namang Eucharistic prayer 2. So nung mga bata kami ni Russell, kaya na naming sabayan yung pari kasi kabisado na namin araw-araw kami nagsisimba, eh. Kasi yung mga pari rin, nilagyan niya ng maraming Eucharistic prayer para magpalit-palit ka, eh, pero Eucharistic prayer 2 lang yung gusto. 'Di sana nag-Roman canon na lang tayo. Anyways, so kabisado na namin nung bata kami ni Russell. So iniisip ko nun, bakit kailangan pa niya ng libro? 'Di niya ba kabisado? Tapos merong mga pari nga ako na rin nakilala na throughout my life na 'di na sila naglilibro kasi kabisado na nga nila, eh. 'Pag nakita mo yun, isip mo, "Ay ang galing ni father, hindi niya kailangan ng libro." Pero bakit kailangan mo ng libro? Kasi nga the liturgy is not yours, hindi yan sa pari. Yun ay yun ay tinatanggap natin galing sa simbahan, ang liturgy ay sa simbahan, eh. Kaya nga rin, ewan ko sinong santo nagsabi nun, may nagsabi na santo na, "You should always read from the misal, from the book." San Carlos. Kasi sa San Carlos, so 'di ba, San Carlos pa, ang daming mga kartista, anyways. Anyways, ito ngang pari na kinukuwento ko,
he invented everything, na hindi nga niya binanggit yung papa tsaka yung obispo niya, eh. Ang inaano ko nun, parang nagkaroon ng sense na parang, "Akin 'to, misa ko 'to." So, gano'n din tayo mga tao nung laiko rin ako pa, parang, okey gusto ko si father ganito yung misa niya, mas masaya yung misa niya kasi innovative, tapos nagjo-joke siya sa homily. Ayoko dito kay father ganito kasi boring siya sa homily. So, Walang parang palakpak. walang palakpak, oo. So, parang nangyari parang ano, yung misa is something na personal property nung pari. So, ang nangyari para na tayong mga ano, mga non-denominational church 'no. "Ito si pastor ganito ganyan. Ito si pastor ganyan ganyan na wala siyang smoke screen. Dito kasi may pailaw, may mga ano, may pasayaw." Yun may ganong ano, may ganong sense 'no. The spirit of Vatican II nga, quote unquote, na laging ini-invoke was only invoked just to justify experiments na parang may sense na Yeah, parang, yeah. nabasa ba talaga ng mga taong 'to ang ano, ang Vatican II documents? Both yung ano, yung modernist quote unquote and yung traditionalist, yung ultra-trad. Nabasa ba talaga nila yung document? Bakit parang ini-invoke lang 'to para ma-justify na experiments 'no, na that the council fathers themselves never imagined. Yeah. For example, eto hindi naman 'to nangyari, buti na lang sa Pilipinas wala, I hope. Clown masses kasi 'di ba, children's mass, so dapat daw yung pari magsuot ng ano, ng clown costume. Hindi nangyari pero merong pari sa Diocese ng San Pablo, Laguna. Simbang gabi yun, nag-homily naka-hoverboard. Yeah. Naalala ko na yun. Tas sabay pari diyan sa Matic din yung ano, sa pari na yun Diocese 'no. ng Novaliches dahil taga dun yata si Coco Martin. So anong nangyari parang concelebrant si Coco Martin, nandun siya sa sanctuary. 'Di ba? As in May mga ganyang ano, throughout eh. the liturgy of the Eucharist nakatayo siya dun ta's nung ama namin kahawak kamay sila dun ng pare, sa altar, sa palibot ng altar, which is usually sa mga concelebrants. Ang nila yung security and safety nung artista and sa tingin ko parang, okey, we kind of missed that one. We dropped the ball on that one. Well, just to comment lang din, totoo yan pre, kasi alam mo si Erpat may ganun siyang notion, eh, na sabi niya, "Tignan mo yang mga pareng yan ang tatanda ng pare ta's hindi pa rin nila kabisado kasi daw nagbabasa sila sa libro." So, kapag yung mga tulad niyan yung mga TV priests, 'di ba, yung mga TV masses, yung mga nasa TV dahil mga performative na sila, parang napaka-big movements tapos imbento na yung mga texts. So, yun yung magaling kasi nagpapatawa nga, yun yung Yun nga yung alam mo gustong ano, eh, baguhin ng Vatican II, eh, ng Sacrosanctum Concilium, eh, yung mga unnecessary na mga ano. pero alam mo yung ironic dun, sinasabi nila na sa PLM o sa traditional Latin Mass, spectator lang daw ang mga tao. Kaya yan ang argument nila palagi. Pero actually, the opposite is true and ang ironic dun, mas spectator ang tao sa abusive na Vatican II Mass. Oh, Why? just to Kasi, ano, yung abusive ibig sabihin hindi yung reverent, hindi hindi yung hindi talagang yung hinihingi ng oo. Vatican II, yung itong sinasabi nating clown mass, yun nga kasi yung kay Coco Martin for example na incident. Bakit? Kasi spectator ka dahil you're now observing what's happening. You're no longer participating. Pinapanood mo na ngayon yung movement ni Coco Martin, yung movement ng May isa pare pang kung pare 'di friendly ba, pa siya. Franciscan yun 'di ba yung nagpe-play ng ano, ng Oo, saxophone ng kapagka trumpet ba nagmimisa. yun kapagka nagmimisa. So, yung mga performative Oo, na performative nga yan. hindi naman prescribe at the same time hindi naman ini-encourage nga kung tutuusin ng Vatican. Oo, hindi. Mas ano, eh, mas nagiging spectator ang tao dun. Bakit? Una, hindi alam ng tao kung anong gagawin sa ganong pag-a-adlib. Kaya makikita mo kapag gano'n, 'pag performative yung pare, gina-guide niya yung tao kung anong gagawin. Kasi yun nga, performance na nga lang. It's your mass, it's no longer the church's mass. Kaya ako, well, hindi lang dahil meron akong leaning or preference 'no, but it's also an objective, observation. Kaya, well, kami kahit pare na si Lennon, pero the lay people inside him perhaps or like me
merong ano, eh, meron pa ring longing na kahit Vatican II, reverend. Kasi yun naman ang minimum requirement, eh, ng Vatican, Mm, yung reverence. Kasi kaya nga noble simplicity, hindi lang sa simple at hindi lang sa external, pati yung spiritual na depth na ang pare nagpe-prepare pa rin ng homily. Ang ibang pare ngayon ChatGPT na nga yung homily hindi pa matapos ng maayos, mga gano'ng bagay ba. Eh, hindi tapos sasabihin Spirit of Vatican. That's true. And ang unfair lang para sa akin din, just to comment dun sa kinuwento mo, Pads, unfair lang na laging i-invoke na it's what the Vatican II wants. Kasi lalo kung hindi naman, 'di ba? Lalo kung hindi naman, 'di ba? Parang maging fair naman tayo sa ano, sa Vatican II. Kaya kaya minsan nagkakaroon ng unnecessary na division among Catholics, yung mga traditionalists na medyo irrational na rin 'no. Iniisip nila na totally pakana lang ng Vatican II yung lahat ng mga abuses ngayon sa liturgy, and mind you, even if they seem to be irrational, what you call this, yung pinaka-battle cry lang naman ng mga mas may leaning sa traditional is the absolute respect sa Holy Eucharist. Yung hindi nabababoy, yung hindi nasasawalang-bahala. Kaya nga yung communion in the hand issue sa kanila kasi alam nga nila na yung kamay natin kung saan-saan napunta tulad ng mga gano'n, 'di ba? No, so there are people who can strike the balance na sige, since nandiyan na 'yan, what we can do is to maintain the reverence ano. Maganda yung ano, idudugtong ko din dun sa mga nauna-unang, contextualization ni Father Leno. Again, bukod sa post-war reconstruction nito, ito na rin yung rise ng activism, rise ng feminism. So basically, it's also the height ng tinatawag na sexual revolution. Pero mas na-heighten pa yun nung 70s, eh. Pero ang point lang, heavily secular na society. Unlike 1800s wherein the church is in a way nakakapag-guide talaga siya ng uninterrupted sa social morals. Dito marami na napapakinggan yung mga tao. To the point na yung simbahan ay isa na lang sa mga options. So, the world outside, so meaning the world outside the church, it's also shaking. So ito yung mga student protests, you have again the sexual revolution, ta's may Vietnam War pa 'no, yung mga gano'n. So, the climate sa US na context ito at least 'no, kasi naman tayo affected masyado ng Vietnam War. In fact, mas ano nga tayo, eh, mas welcoming nga tayo doon sa mga refugees din. The same time, I don't know if we really got involved 'no, pero the point here, at least in the US itong reference natin kasi dito, thousands talaga daw talaga. At least 100,000 priests left priesthood, plus mo pa yung hundreds of thousands of nuns. Kasi alam mo yung issue kasi dito na the way I interpret it ngayon, kasi hindi natin 'to naabutan. Kumbaga minana na lang natin, actually minana nga natin interpretations na ng Vatican 'to, hindi yung hmm, spirit, eh. totoo. Hindi pala, interpretation ng interpreters ng Vatican, hindi talaga yung actual interpretation, which is also my point. Tulad yan, nag-uusap kami ni Father Leon kagabi. May mga institution sa Pilipinas na may identity crisis, in a sense. Tulad niyan, religious life is a very rich, ancient tradition in the church. Tapos papasakan mo ng severely humanistic and individualistic na culture. So, push ka ng push dun sa tradition tapos magme-maintain ka ngayon nung gusto mong mangyari, hindi mo ma-connect ngayon. So, eto yung nangyari sa US. Talagang ang daming mga mongha, yung mga nuns, dahil nga hindi na nga daw sila separate na way of practicing their Christian vocation, ano kami, para saan yung sacrifice namin ng vows? We profess the vow, so ano na kami. And they are not actually fighting for the status, anong pakialam nila sa social status, eh, nakakulong nga sila. So they're fighting for the spiritual death.
tinanggal mo yun, saan sila pupunta? So, tulad nun, kasi nga again, sexual revolution, yung penchant to appease those who are crying foul mga feminists na nagsasabing, yung notion ng virginity ng Christianity napaka-ano, oppressive, eh, paano kaming mga hindi na virgins? Ewan ko kay Father Lennon kung siya ay may opinyon o si Doc Virgin and Lu. martyr. Pero that's the point. So, basically it has become a sociological crisis kasi talagang nawalan talaga ng will to proceed yung karamihan sa mga nandun na nga sa orders. In the Philippine experience po, lagi naman naming disclaimer ni Father Lennon, we are not experts in history here. Madalas mga kinukuwento namin, narinig namin, nabasa namin, pero hindi hindi talaga sa amin talaga masasabi mong inaral namin. Pero based sa mga narinig namin, sa Pilipinas marami ring naiskandalo. Pero ang mga mas naiskandalo is yung mga lay, eh. Kaso lang dahil nga Mm. medyo may political relationship or may political power yung mga pare at obispo dito, walang visible or at least significant resistance against Vatican II. Kasi the people are deferent 'no, obedient sila sa simbahan. Unlike sa mga tulad sa mga yun na nga, ito nga yung point ng mga individualistic na countries. Meron silang gano'n kasing sense na entitlement na puwede silang lumaban sa institutions. Simbahan, yung mga lolo't lolo natin, in-embrace nila yun. Inisip nila ito yung change, so probably ito yung tama. Kasi yun ang Pinoy, 'pag may pagbabago iniisip nila yun ang tama. Hindi nila alam, hindi lahat ng pagbabago ay tama. Bagong Pilipinas pa, hindi naman tama, bagong Pilipinas kunwari, well, for a different discussion. Pero again, every change is hindi lahat ng pagbabago ay tama, hindi lahat ng progreso ay tama. Yeah. Kaya nga dahil din dito nung exodus nga na tinatawag, kaya laging nako-quote ng mga traditionalist yung isang homily ni Saint Paul VI 'no, nung kailan ba 'to, 1972. Yan, dito nakasulat dito. June 29, 1972 'no, Solemnity of Saints Peter and Paul 'no. Sabi ni Pope Paul VI na, "The smoke of Satan has entered the temple of God," 'no. It's a lament actually, it's a public lament on the chaos, the messiness 'no, na dumating after ng council. So, yung mga exodus, yung mga abuses sa liturgy and everything 'no. And because of this sense na hindi lang ang papa ang nakakaramdam, but it's a general sense in the church by the time, by the time 1970s na parang, where are we going? To contextualize din nung kinuwento ni Father Ned, yung hindi kasi in fairness lang din and in defense naman 'no, dun sa Vatican II 'no, at the same time to offer an opinion. Yung sinasabi ni Paul VI na the smoke of Satan has entered the temple of God, hindi yun yung Vatican II, kasi may mga may mga hardcore na traditionalists na yun ang Oo, claim, eh. sabi nila yun daw yung ano. Hindi yun yung point. Yung smoke dito ni Satan was the people, the groups, the ideas that hijacked kung nga ng-hijack dun sa Vatican II, dun sa idea. Oo, para sa Ah, kanilang ideology. Oo, kailangan klaro yun sa'tin 'no, it's not about Vatican II. It's not the Vatican II itself, no, but rather those na nag-push ng kanilang ideological agenda. 20 years after the council. Yeah, nagkaroon ng tinatawag na extraordinary synod 'no, of bishops. The world had changed again kasi panahon ng Cold War between, uh, the USSR and US. Tapos yun na, rampant na yung tinatawag na secularization ng mundo and the growing fatigue ng confusion. Sabihin, nalunod na yung tao sa info, sa technology, sa mga advancement. So, may fatigue na o nauumay na 'no. Yeah, itong Synod of Bishops, just to be clear, hindi ito yung pinag-uusapan natin yung Synod of Synodality. Itong Synod of Bishops ay in-institute ng Second Vatican Council
na parang regular na meeting ng mga bishops sa mundo. Well, representatives ng mga bishops, hindi ng lahat ng mga obispo. Pero representatives to talk about a certain topic, a certain theme. At noong 1985, 20 years, 20th anniversary ng council. No? So nagkaroon ng extraordinary. So hindi siya yung ordinary. Extraordinary Synod of Bishops sa Roma, not to write new documents, no, not to reform again the church, but rather just to ask, no. So after 20 years, what went wrong? Kumusta, no? What did Vatican II really mean? Yeah, bishops from every continent gather, including yung mga dating younger theologians. So, si cardinal na si Joseph Ratzinger dati nung council, young assistant lang siya na now siya na yung, ah, prefect ng Doctrine of the Faith. Yeah. And out of these weeks, no, kasi ilang linggo rin 'tong meetings ng synod, no, came a clear statement, no, dun sa tanong nga na what did Vatican II really mean, no? That the proper key to understand the council is not rupture, hindi siya break, rather as continuity of tradition, no? So the Synod Fathers insisted that Vatican II must be interpreted in harmony with all the previous councils of the church, no? Hindi siya single ano, hindi dun lang pumasok yung Espiritu Santo. And it's very important and crucial kasi kaya nga nagkaroon ng fatigue dahil doon. Dahil nga nagkaroon ng avenues for innovation. The tendency was, sige innovate tayo ng innovate to the point of no return. Kaya sabi nung ibang tao, hanggang saan 'to? Kung may clown mask na, eh, saan pa 'to pupunta? So, this is actually one of the blessings din itong extraordinary synod because the fathers and at the same time the representatives of the church was reminded na, "Oo nga, we have to go back to tradition." So much for all of these senseless innovations. Balik tayo, we reinterpret Vatican II in the light of Pius X. We reinterpret Vatican II in the light of Pius V, of the Council of Trent, of the Council of Nicaea. Hindi lang yung masaksak lang natin yung ano. So much from listening to left wing or ano, extremely humanist ideologies. Kaya nga isa sa mga, fruits nito, it's a new catechism of the Catholic Church kasi, well, for most of us, even kami Father Len, ito na naabutan namin catechism. Marami kasing klase ng catechism before and it's only proper to revisit, at the same time how to communicate the teachings of the church to the modern man. No, kaya eventually na-publish siya noong 1992. Actually monumental 'yun. Bukod sa catechism, yung canon law, Code of Canon, yeah, yeah. naribisa naribisa yung canon law. 1984 yata, 1987, 'yun yung mga, kuwan diyan, 'yun yung mga fruits. Ng synod, yeah. Actually, ang synod in a way, this synod of 1985 in a way, hindi lang yung synod, eh. Later on when we talk about the post-conciliar popes, Pope John Paul II himself, no, sila yung naging way para magkaroon ng stopgap para yung rampant na change, 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 puro change lang, 'no, yung nasa isip. Parang ito yung naging ano, "O teka, baka change ka ng change, nakakalimutan mo na yung ano, yung tradition ko." So, the synod was like a collective examination of conscience, 'no. It's a moment when the church, after years of turbulence, finally began to regain her balance, 'no. Began, kasi I'll say na hindi pa natin natatapos yung process ng pagbalanse ulit, 'no. Pero ito yung point in time na the church was clear, 'no. Clown masses are not masses, for example, 'no. Kasi maraming mga ano, by that time, eh, yung mga innovative minds, yung creative minds, 'no. For example, dahil pala puwede naman na natin baguhin yung doctrines, dapat puwede na rin yung, for example, yung contraception, 'no. Kaya masama loob nila kay
Pope Paul VI dahil sa Humanae Vitae. Sinisip nila, "Ay 'di ba liberal kang Pope, bakit ano, bakit ka naging conservative bigla?" Parang gano'n yung mga ideya 'no. So, Yeah. that was the Synod of 1985. Yeah, now we go to, ah, ano ba yung ano, Vatican II, kailangan ba siyang sundin? Kailangan ba siyang pakinggan? Ano mangyayari kung hindi? Oh, 'yan. So, the authority and the validity of the council. Of course, hindi magical yung synod, okey? So, continuous yung naging controversy and even until now. Kaya nga ako agree ako dun sa sinabi ni Father Lennon. It gives some clearer perspective, yun ang kagandahan. Ni-reduce ng synod yung ambiguity sa understanding ng intention ng Vatican II. Kaya nga na-reduce. Pero still, marami pa tayong back subjects na kailangang i-resolve sa Vatican II. And to move forward, I think, we need more discernment on that. Pero, well, during this time, after quite some time, as reception ng Vatican II, meron talagang mga push ng push dun sa agenda, while some other groups claim that Vatican II was invalid. Ito nga yung issue, ito nga nagiging problema natin, 'no. Kasi nga, yung Vatican II hindi hindi siya yung unang ecumenical council. Madaming council before it, kaso lang bakit napaka-explicit ng dating 'no. Kasi nga it causes scandal. That's why, uh, some claims na yung mga statements ng Vatican II may conflict sa mga long-standing teachings on faith, morals, on doctrine, and yun nga lang din, they easily branded it as errors. Kasi sabi nung iba na nasa other side nung spectrum, invalid, mali ang Vatican II. Other groups have gone further than the SSPX. Ito yung mga tinatawag na sede vacantists, 'no. Sede vacante, 'di ba, narinig niyo naman 'yan nung inelect si Pope Leo, 'pag namamatay yung Pope, walang Pope, so bakante yung upuan, yung silya. These groups believe na yung pinakahuling Pope talaga daw ay si Pius XII, kasi nga si Saint John the 23rd yung nag-lead ng ano, ng Vatican II. And all of the or kung hindi man gano'n na hindi si Pius XII, lahat daw ng mga pope after Pius XII, so meaning from Saint John the 23rd, are popes materially. Sa ano lang, sa mukhaan lang pero hindi daw formally. Tawag dun ay sede privationism. Ngayon ko lang na-encounter 'yan, ang alam ko lang sede vacantist. Pero Yan ang yung point mga ano lang pre, diyan, yung mga nagsasabi na kasi hindi daw nag-ano yung ano tawag dito, um, yung oath of defending tradition na dati tini-take ng mga papa. oo. Actually yun yung ano, Dahil daw Oath wala yun, Against 10 daw siya Modernism formal. kay Pius X yun, eh. Dahil Pero hindi raw yun na ginagawa hindi ng lang mga si bagong hindi papa, lang hindi sa raw Pope sila bilang. yun, totoo. Kaya ito yung mga controversies 'no. Yeah. An exception actually dito sa dalawa, yung sedevacantism tsaka sa sedepravationism, yung Palmarian Church na tinatawag 'no, search niyo na lang yan, parang yun talaga kulto talaga yan. Ang kanilang bilang pre, hanggang kay Paul VI, tapos after ni Paul VI, yung kanila ng Santo Papa yung bilang nila kasi kinununahan daw ni Cristo. Anyways, let us be clear and concise 'no, para malinaw dito sa tamang usapan 'no, tamang usapan talaga 'to. Vatican II is a valid ecumenical council of the Catholic Church. Valid siya, confirmed by the Pope and the bishops in union with him. Its documents belong to the authentic magisterium of the Church, even if not all contain definitions of dogma. For example, Gaudium et Spes, pastoral, hindi siya dogmatic. Pero it still is part of the magisterium of the Church. The council's pastoral character doesn't make it optional dahil Baliktad pastoral nga, siya, eh, hindi siya dogmatic ay oo, 'di ba? baliktad nga, eh. Hindi siya ano, Mas mas priority nga yan ng iba.
Oo, dahil pastoral. As Lumen Gentium itself teaches, no, the Holy Spirit guides the church through her bishops na in-exercise dito sa council, no. The church has faced numerous crises before, Arianism, the Protestant Reformation, yet each time she emerges purified and energized. Vatican II, the turmoil after the council, the hijackers, no, Vatican II still is a part of the same providential story, no, of the history of salvation. Anyways, let us now go, no, sa mga Santo Papa, post-conciliar popes, no, how did they guide the church, no, throughout these turbulent times and stabilization times, no, after the council. Again, let's start with Pope Saint Paul VI kasi, well, kinamatayan ni Pope John the 23rd yung process nung council, so yung birth pains talaga ang sumalo si Paul VI. Kaya nga he was the Pope of Tears na dahil sa marami siyang nilamente, including sa liturgical reforms 'no. So he implemented the council, ayun nga together with the birth pains. Pero ang pinaka-monumental sa legacy ni Paul VI was Humane Vitae, on the dignity of human life. Kasi even us in the Philippines, we upheld human life because of our strong, uh, foundation ng Catholic teaching, especially social teachings. And the church must not bend to every wind of modernity. Kaya yung, tulad ng abortion, mga euthanasia, and for example, all of these, threats to human living, to human life, the church maintained it 'no. Hindi siya traditional na doctrine na catechetical, pero Paul the Sixth believed 'no, that every Catholic has to stand up for life 'no. Kaya yan yung kanyang legacy. After Pope Paul VI was Pope John Paul I, no, the Pope of 1 September. Kasi isang buwan lang siya nung 1978. Even if ang mas sikat sa kanya na pag-usapan ay yung mystery ng kanyang death, maraming conspiracy theories, Oh, pinatay 3 days daw, lang yan, meron eh. daw ano. Kasi 3 days lang siya. However, in those 3 days, no, meron siyang mga reforms na enduring kasi hanggang ngayon namana natin. For example, bakit hindi na nagsusuot ng tiara ang Papa? Hindi 'yun dahil kay Pope Paul VI, 'no, na binenta niya yung kanyang tiara para sa mahihirap, hindi 'yun do'n. Kasi envision pa rin na may coronation. Si Pope John Paul I ang nagtagal yung sedia gestatoria, for example, 'no. Dati wala pang Pope Mobile o kailangan ng sedia gestatoria, yung upuan na binibitbit para makita ng tao yung Papa. Kay John Paul I din 'yun, 'no. So, in a way, yung mga enduring symbols na tinanggal, dun 'to sa kay John Paul I sa kanyang 33 days of pontificate, no. And after him, 1978, one of the longest reigning popes, I think the second longest, no. Of course, our beloved Saint John Paul II, who reigned from 1978 to 2005, 20 something years, no. So John Paul II embodied Vatican II's missionary spirit, 'no. Of course, we know ilang beses siyang nakapunta ng Pilipinas, napakarami niyang bansang napuntahan. He traveled, he dialogued, he stood fiercely in front of regimes and ideologies. He was one of the key personalities with that affected, influenced really the fall of the Iron Curtain, of the communist rules in Poland, much of Eastern Europe. So he was really very influential. But also, katulad ng sinabi ko kanina, is also influential in maintaining the balance, 'no, the stabilization of the post-conciliar church, 'no, at yung paghinto sa mga kakaibang advances na pinutulak ng ilan na iniisip na, "Okey, Vatican II na, so puwede na nating itulak yung ating ideologies." So, he defended, 'no, si Pope, John Paul II, he defended the church, he defended doctrine, 'no, especially dun sa kanyang Veritatis Splendor na encyclical, and yung
document na pinirmahan ni Cardinal Ratzinger with the, instruction of the Pope, yung Dominus Iesus 'no, na napag-usapan natin about sa liberation theology. Yeah, also he is very close to us Filipinos kasi siya yung Pope ng World Youth Day. During Pope John Paul II, Saint John Paul II now, he acknowledged the vital role of the youth 'no. Medyo na-miss yun ng ano, na-miss yun ng mga conciliar father, kaya walang document on the youth. O yung mga youth movements mas lumakas during the pontificate of John Paul II. Yun nga, in addressing the issue of liberation theology, it was also during Pope John Paul II's term 'no. In a way ang point lang naman diyan, he reaffirms that Jesus is the center. He's the unique and universal savior. Ibig sabihin walang iba, hindi yung capacity natin, hindi yung lakas ng isang gobyerno, hindi yung piety ng isang bansa, but it's always Christ. It should all actions, all inspirations to move forward must be oriented and directed towards Christ 'no. Correction to those post-conciliar excesses na sinasabi Jesus was an activist, Jesus was a spiritual teacher like Buddha. Parang hindi, pantay lang sila. No, Jesus, it's only Jesus. Jesus is the only savior of the human race, of the world. And, he was also the Pope of the third millennium. And isa sa mga struggle din ng simbahan 'yan, how to approach the year 2000. Kaya siya 'yun, yung Tertium Millennium Adviente. It's just like hindi siya Vatican II 2.0, pero it's more like Gaudium et Spes 2.0. Kasi since 1990s mas pabilis na ng pabilis yung advancement ng technology. How will the church, not only react but how to be proactive, no, without losing her identity and mission in the third millennium. So yan si Pope Saint John Paul II. Yung sa ano lang pala, dugtungan ko lang 'yun. Kasi marami talaga after ng council na parang, okay, so ibig sabihin pala, mak-dialogue na tayo sa world religions, tapos mag-ano na ecumenism. So, ang Catholicism para ma-facilitate natin yung dialogue, dapat i-reduce natin yung ating claim to be the one true church, yung ating claim as a guardian of the truth, for example, 'no. One good example sa ganyang pag-iisip na theologian, si Hans King, na para sa kanya, world religions, dapat magtayo tayo ng isang federation of world religions, that the Catholic Church is just one among many. Hindi nga siya primus inter pares, ano lang siya, isa lang siyang choice. Kumbaga, parang nasa karinderya. Puwede kang mamili kung anong ulam mo, pare-pareho yun that will lead you to God 'no, that all religions lead us to the same God, parang gano'n yung idea. Ito yung inano ni Pope John Paul II, "No, teka, no, no, no. Jesus Christ is still the unique and universal savior of mankind and of all creation." So hindi lang siya one teacher among many, na yan ang excesses ng ilang mga post-conciliar theologians like Hans King 'no. Anyway, so after Pope John Paul II, we have the great Benedict XVI, who reigned from 2005 to 2013. Benedict XVI, of course, we know he was a peritus in the council, no? So he lived both yung dream, yung hopes nung conciliar times, and yung disillusionment of the post-conciliar times. No? In his famous 2005 address to the Roman Curia, no, he said that there are two hermeneutics, no, yung key of understanding the council na later on we will talk about. You have the hermeneutic of discontinuity or rupture. Ang tingin sa Vatican II ay break, kumbaga, from the past, bagong simbahan na, bagong ano na, no? And then you have the hermeneutic of reform or continuity. Ang interpretation sa Vatican II is a natural progress, no? It is a growth within the same faith. Si Pope Benedict naman, contrary to what most of critics would say,
Actually, he is one of the most reviled popes or vilified popes in history, in the modern history. Kasi nga German, tapos restored tradition. We have a professor, eto, just an appreciation to Pope Benedict, and, alam ko naman mas kuwan niyo, mas ano niyo na siya, mas narinig niyo na sa amin na how we love 'no, how we appreciate Pope Benedict. May professor kami sa Louvain nag-aral, tapos nandun siya daw, seminarista siya nung na-elect si Benedict, eh. So, nakalimutan ko yung manok nila, eh, pagka-announce daw na Joseph Ratzinger, nagsigawan daw sila sa pagkadismaya. Tapos in his own words na, "We were so disappointed because we knew that the rigidity and that nationalism will just resume worse than John Paul II." And siyempre ano-ano pa ako nun, eh, Laudato Si pa ako nun, so medyo, oo nga 'no." Ano pa, ay sorry, hindi pala Laudato Si. Ano pa ako nun, parang very sympathetic Tibak, pa ako dun tibak, sa oo. mga ganong forces. So, but what I appreciate with Pope Benedict, as Lennon and I would believe, he's the true son of Vatican II. Kung basahin niyo talaga yung mga pronouncements ni Benedict XVI, he is more faithful to Vatican II than any of the popes, eh. He never spoke for himself. Pansinin niyo, ewan ko lang kung meron kayong time to compare. He never spoke for himself, he will always speak in the light of the teaching of Vatican II. Yun nga lang, hindi kasi siya media savvy, kasi hindi siya darling ng media, hindi kasi siya politiko, ano kasi siya, eh, since the beginning academician talaga si Benedict XVI. Ano siya, teacher, teacher siya. So, wala siyang time makipagbulahan sa lalo na sa mga taong hindi bukas makipag-usap 'no. Ayaw niya nung mga gano'n, mga atakihan, yung mga ano. Gusto niya mag-aral tapos mag-usap kayo sa academic na sphere, nung siya ay hindi pa pope. So what he did, he tried. He grappled with the problem, how to really strike balance in maintaining the long-standing tradition of the church. At the same time, genuinely promoting the reforms ng Vatican II. So, he strike the balance. Teka, wag natin kalimutan saan tayo nanggaling, pero sige, moving forward, ano yung puwede nating magawa? Of course, you have the Vatican Bank issue, the proliferation ng mga discoveries na na-uncover ng mga truths on the sexual abuses. Sa kanya sumabog talaga yun. Kaya he was really one of the, most embattled popes of our times. Pero ito isa sa mga gandang sinabi ni Pope Benedict na siguro mabaon natin every time we reflect on the church. The church, both before and after the Vatican Council II, is the same one Holy Catholic and Apostolic Church journeying through time. So hindi siya mahilig sa hindi contrary din sa mga accusation sa kanya na napaka-complex daw niya kasi nga theological masyado, malalim magsulat. Diyos ko, kahit high school kaya maintindihan. Yung church bago mag-Vatican II, yan yun mula pa nung una. Yun lang yung point niya diyan. Well, just to be fair with the late Pope Benedict XVI. Yeah. Ako nga pre, I will say na Pope Benedict is like Vatican II itself 'no, na maraming nagsasabi ng kanilang interpretation sa kanya pero hindi naman talaga nila siya nabasa. He is one of the most misunderstood pope. For example, yung kwento mo nga ng yung professor na yan 'no, na parang, kasi babalik lahat sa rigidity. Kasi totoo yun yung mga liberal ano, theologians, galit sila kay John Paul II kasi siya yung nagpigil ng maraming ano, eh, modernist tendencies, eh. Ang problema mo, yung mga traditionalist din galit kay John Paul II kasi nga siya yung para sa kanila nag-implement ng maraming modernist tendencies. So gano'n din yung idea ng mga liberal theologians kay ano, kay Benedict XVI na, okey pipigilan na naman niya mas rigid pa siya kay ano, kay John Paul II. I remember kasi nga dahil siya ay dating prefect ng
Congregation for the Doctrine of the Faith 'no. So meron siyang gano'ng, parang fame na as a defender of the orthodoxy I remember may isang kuwento ng isang madre na nanghingi sa kaniyang spiritual director ng recommendation ng spiritual reading 'no. Tapos ni-recommend yung isang libro ni Cardinal Ratzinger. I think it was in the beginning ata yung about sa Genesis. Nung sabi ng madre, "Bakit ko babasahin 'yan? Ano 'yan, masyadong theological, masyadong complicated." Kasi Cardinal Ratzinger 'yan, eh. Sabi nung pare, "Hindi, basahin mo lang, tapos after mag-usap tayo." After na-realize nung madre, after niyang basahin na napaka-rich daw spiritually nung libro, na hindi siya complicated, na hindi siya puno ng theological jargon, napakadali niyang intindihin at napakalalim nung kanyang spirituality. Nagulat daw yung madre, yun yung sabi niya dun sa kanyang spiritual director. Which goes on to say na marami sa nagsasabi na, si Pope Benedict ang kanya lang legacy ay yung kanyang fashion statement kasi nagre-red shoes siya. It just goes on to say Yeah. na never ninyong nabasa si Benedict XVI. Sasabihin niya, "Hindi kasi theologian siya, mahirap siyang basahin." Nabasa niyo ba yung Deus Caritas Est? Nabasa namin ni Russell yun. Ano tayo, first year high school? Hindi, mas bata pa nga ata. And that Yeah, was yeah. one of the easiest ecclesiastical documents that I have read in my life. Napakaikli pa. Yung mga On love, mga Christian encyclical ni love. Benedict XVI, ikli. Theological virtues lang yan, eh. Love, hope, and faith. Yung faith, hindi niya na natapos yun, eh. Ang tumapos na nun ay si Pope Francis sa Human Fidei. Totoo And yan, speaking totoo of yan. Pope Francis, Yeah, Luke's favorite po. Pope Francis, well, hope we can give due justice din sa tao. So, he's the first pope, he was the first pope from the third world, tama ba? Is it right to say? Galing siya sa Latin America. And Latin America again is the home to liberation theology. Kasi talagang grabe yung suffering ng injustices, oo. ng mga tao sa Latino America. And ano pa ba? Interestingly, he is the first pope na hindi post-conciliar. Kasi si Benedict ano, eh, perito nga siya ni Cardinal Francis. Hindi siya council father pero nandun siya. Pero si Pope Francis hindi, hindi siya umattend sa council. But but he tried 'no, he tried to promote the so-called aggiornamento 'no, in at least in his own style. A church that goes to the peripheries. Yan ang trademark ni Pope Francis. Balancing in a way yung ating notion ng compassion. Well, to be fair 'no, when I was a seminarian, impactful yung Extraordinary Jubilee of Mercy. Of course, most of our listeners love him being a pope for the people, and he renounced what he believed to be excesses ng papal office, which is, well, it's perhaps the sign needed by the world during that time. Well, he is a darling of the media, definitely. In a way, he came at the right time, no, when the church is being heavily bombarded by questions of sexual abuse and corruption allegations. Nagkaroon ng ganong klaseng figure simbahan na, okey, this is actually a pope for the masses. Populist lang. Parang Donald Trump lang, 'di joke lang. And then, now ng pagdating ng 2025, of course, this year, Pope Francis has passed away, and he was succeeded by Pope Leo XIV 'no, the first American 'no, United States, American Pope. And he is also the first Pope na na ang kanyang formation years ay post-conciliar na 'no. Kasi 1955 siya pinanganak, eh, 1965 yung councils, 10 years old pa lang siya nun. So yung kanyang namulatang simbahan katulad na natin 'no, na post ano na.
post-conciliar church na yung namulatan niya, yung kinalakihan niya 'no. Although hindi pa rin siya katulad natin na talagang pinanganak tayo sa post-conciliar church na yung medyo stable na after na ng 1985 synod. Pero he grew up, he saw 'no, yung chaos, yung messiness, yung changes, within the church 'no. He grew up witnessing the hopes and the upheavals of a church grappling with her identity after the council. May bago na ba talagang simbahan or is she still the same? Now, in passing or in brief 'no, yung ano ba ibig sabihin ni Pope Benedict dun sa hermeneutics of rupture versus hermeneutics of continuity? Ito kasi talaga yung point nung tinatawag na post-conciliar debate, eh. Ang Vatican II ba ay binago ang simbahan o hindi? Yun lang ang ano, eh, yun lang talaga yung point. Kasi nga some are saying na totally binago. Kaya yung mga positive yung recipient dun, yung pag-receive nun, pumasok ang Espiritu Santo to reform the church. Pero those who are saying na hindi or they do not see it that way, teka bakit binago yung mga ano, sinira ng Vatican II ang simbahan. Two different, perception on the reforms of Vatican II. Pero here comes the genius of Benedict XVI. It's not about change. It's not about changing. It's not about reforming for the sake of reforming, but rather it's an interpretation. So hindi siya active reform, hindi siya active change lang, but rather it's a hermeneutics as is interpretation. So it's an interpretation of what? Seat rupture? Are there things that ended because Vatican II began? Or ang church ba ay mas na-integrate sa mundo while maintaining her identity and mission? Yan ang debate sa hermeneutics. Yeah, I think yung nagsasabi both na, sa Vatican II lang pumasok ang Espiritu Santo, nagbago ang lahat sa simbahan. At yung mga nagsasabi rin na, ang Vatican II sinira niya ang lahat sa simbahan. Both yun, nasa iisa silang hermeneutics, yung tinatawag na hermeneutics of rupture. Na Vatican II is like that point in time ng break ng simbahan sa kanyang past. Na parang binago lahat, na mayroong church before, may church after. Tapos lahat as in yung liturgy, yung doctrine, yung authority, lahat ni-reinvent. Ito yung tinatawag ni Pope Benedict na hermeneutics of discontinuity or rupture. Yan. Now, what is hermeneutic of continuity? For hermeneutic of continuity, ang sinasabi dito, the Council or Vatican II never changed the essence of the church. Yung pinakapuso, yung pinakadahilan kung bakit nabuo at buhay ang simbahan, but rather only its way of expressing eternal truths. Reform means renewal in continuity, not a destruction of the past. Ulitin ko yun. Reform means renewal in continuity, not a destruction of the past. Hindi siya yung katulad ng idea nating mga Pinoy ng pagbabago. Sige masama yung dating administrasyon, itong bagong administrasyon ito yung tama. Hindi gano'n, hindi gano'n yung understanding. Yun ang tinatawag na hermeneutic of rupture. Baguhin natin yung ano, yung i-reverse natin yung mga ginawa ng previous na administrasyon man yan, previous na henerasyon, previous na kultura, et cetera, blah, blah, blah. Now, the point is, reform means renewal in continuity. Patuloy tayo nagre-renew every time kailangan nating mag-renew at hindi necessarily gibain kung ano yung pundasyon natin na nabuo nung nakaraan. Yeah, and remember, ang Vatican II, Spirit of Vatican II nga, ang talagang main force, kumbaga main theological force ng council ay yung theology ni Saint John Henry Newman ng development of doctrine. Ang doktrina hindi nagbabago, 'no, yung minana natin. Pero yung ating pagsasabuhay nito, yung ating interpretation nito ay mayroong natural progression sa history 'no, mayroong natural organic development. Ito yung sinasabi nga ng ano, ng, um, hermeneutics of continuity, na hindi mayroong bago.
na simbahan, hindi mayroong bagong doktrina, it's still the same, but translated in the modern times 'no. So, you see here 'no na although some will say na valid naman na influenced ang marami sa mga decisions ng Vatican II sa socio-political, geopolitical climate ng 1960s. For example, okay, bakit kailangan mong mag-vernacular? Kasi nga we are now a global world na dapat tanggapin natin lahat ng nations. Pero global, 'di dapat nga mas kailangan mo ng globalized na language, 'di ba, ng Latin lang isa well, just an example 'no. Oo, na-influence ng ano, but still we can see in the text when you read really yung text talaga ng Vatican II, you see the deep respect for scripture, for tradition, and the fathers of the church 'no. So hindi siya break na para bagang masama na lahat ng pre-Vatican II, ano, lahat ng mga popes before ay corrupt, ng simbahan before ay masama. Ito lang talaga ang mabuting simbahan. Kasi if we think like that, why are we better than Protestants for example? Why not just become a Protestant church? Kasi nga baka mas maging pure pa tayo pagka gano'n. That's true. This is now the history of the church after Vatican II. It's a story of pain and rebirth, of confusion and conversion. But it is also a reminder that the Holy Spirit never left the church, never abandoned the bride of Christ. Katulad nga ng sinabi ni Pope John the 23rd nung opening 'no, ng first session ng council na coincidentally habang nire-record namin 'to ay anniversary rin ng opening ng council. The substance of the ancient doctrine of the deposit of faith is one thing, and the way in which it is presented is another. Yeah, and that's the whole secret. Same faith, newly expressed expression. Kaya nga kahit na 1960s pa, 1965 yung Second Vatican Council, it's still a grace still unfolding today. Kaya nga we also wanted to make this mini series 'no, not as a replacement for the documents, but as an encouragement for you to read the documents themselves and discover really what does Vatican II really say. And as long as we keep the balance, that renewal with faithfulness to tradition, we believe dito sa tamang usapan that the Spirit who began this good work will bring it to completion. Kaya anyways, ito ang isa sa pinakamahabang episodes natin. Hopefully, it is a fitting um, last episode sa ating mini-series on Vatican II. And hopefully, beyond that, ang talagang hope namin ni Russell is that hopefully ito ay nag-encourage sa inyo to really read at least the 4 constitutions muna 'no, para makita talaga ninyo ano ba talaga yung hinihingi ng Vatican II 'no. Kasi nga again, maraming nagsasabi, nag-i-invoke ng spirit of Vatican II without even reading a single thing from Vatican II 'no. Yun lang yung mga na-receive nila, eh, yun lang yung mga tinuro sa kanila, eh, delikado yun. So, read the documents themselves, comment to us kapagka may natuklasan kayo. Hindi ninyo 'to na-discuss, ito sabi 'to ng ano, ng Lumen Gentium, bakit hindi ninyo masyadong ano, comment that 'no. Again, you can reach us sa ating socials 'no, so nasa ano tayo, Facebook, Instagram, sa Threads, maybe magkakaroon pa tayo later ng marami. Please, kindly support us with, liking, commenting, sharing this, subscribing sa kung saan ka man, nasa YouTube ka man, nasa Spotify ka man, nasa Apple Podcast. Email us kung meron kayong mga naiisip na puwedeng maging susunod na mga topics or mini series din, para may maisip naman kami kasi wala kaming maisip minsan, eh. So, email us sa tamang usapan podcast@gmail.com. And of course, kung mas prefer ninyo yung written form, meron tayong mga article sa ating website sa tamangusapanpod.com 'no. Kaya maraming maraming salamat po sa pagsama sa atin dito sa ating, mini-series and also throughout this well, I think this is episode 91, 92. We are nearing our 100th episode. Maraming salamat sa ano, sa patuloy na pakikinig at pag-i-endure sa amin ni Russell. Ano Kaya Sel, nga may sabihin ka pa ba?
okey na ako at ang haba na nga nitong ano, pero yun nga, ano sabi ni Father Lennon, and I hope nakatulong itong paunang kuwentuhan tungkol sa Vatican II. Kaya yun, hanggang sa muling pagkukuwentuhan natin sa bagong topic, sa next episode. Until then, ito po si Lennon, ay ito po si Russell. Ito naman po si Lennon. Ay naku, ganito na. At ito ang inyong tamang usapan. Usapang may tama. Pagod na. Dami, haba ng kwentuhan, eh. Kaya nga eh. Bye-bye. Ba-bye.